ginagamit namin yan sa iba't ibang location or sitwasyon. Okay? Una, eto, naka-gowasi siya. So, usually, kung makikita nyo, so, lagi nyong tandaan, kapag may makita kayong pulis na babae, tawagin nyo silang aling pulis. Kapag naman lalaki ay mamang pulis. Yan. Okay. Eto, si aling pulis, si Ate Atiwen, nakasuot siya ng gowasi. Eto, ginagamit po namin kapag full alert status po kami. Kapag nagbibigay kami ng security sa mga VIP. Diba? Pansin nyo, pag pupunta dito si President, si First Lady, mga Congressman, ganito ang suot namin kapag nagbibigay po kami ng security sa kanila. And nagre-respond din kapag may tawag dito sa amin. Kung makikita nyo, ganito din yung suot namin. No? Yan. So sila, lahat sila ay trained. Magaling silang maghawak ng weapon. Kaya pa rin. Kaya lahat sila, no? Ay lahat kami, meron kaming mga issue na firearm. Okay? Kaya ganito. And then, lagi, meron siyang pito. Ito ang ginagamit nila para makuha yung attention. No? Kapag mapapansin nyo, nagdadirect sila. Ito din makikita nyo, pwede rin siyang nandun. No? Kapag may traffic congestion, nilamanis din nila yung traffic. Nagre-responde kapag may tawag, no? Kailangan ng kapulisan, nagre-responde din sila. Ito naman, so naka-patrol shirt siya, may vest, may firearm din siya. Lagi din may pito. Yan. Ito naman, ang ginagawa nila, nagpapatrolya. Kung makikita nyo, lagi lang sila. Nagpapatrolya sa mga barangay, sa school, andyan siya palagi. Yung mga nakaganitong uniform. And, kapag meron din mga insidente, nagkakandak din ng investigation. Katulad din ng ganitong uniform. Nagkakandak ng investigation, and meron din kami ginagawa pag ganito din uniform, may mga admin functions din, no? Gumagawa ng mga paperwork sa opisina. Kung makikita nyo, laging nasa labas kasi more on community engagement, no? Yung ginagawa nila. Kapag ganito naman, makikita nyo na ganito ang uniforme namin, kailan namin pwedeng gamitin yan. So, police din po yan. Kapag meron po kami mga activities, like physical activities, yung mga nag-join kami ng fun run, no? Fun run, mga physical activities, kapag may mga clean up drives, Brigada Eskwela, yan. Kapag nag-join kami ng tree planting, yan, ganito ang aming uniforme. Ito naman, si aling pulis, isa siyang search and rescue expert. So, kailan siya na-deploy? Kapag may calamities, disaster, kapag may flood, no? Kapag may soil erosion, sila yung laging na-deploy. Kapag merong search and rescue retrieval, no? Kapag may mga disaster tayo, sila ang unang na-deploy. Kasama natin yung mga Bureau of Fire, mga CRIO, ng barangay, ng city. So, well-equipped sila. Actually, meron yan silang box. SAR box na tawag natin. So, nandun lahat. Pala, flashlight, chainsaw, lahat yun. Meron silang tali kapag kailangan may rescue. Yan, well-equipped yan sila. Train sila sa water search and rescue. Magagaling din yan silang lumangoy. Kapag during sa flood, kapag may na-drown, pwede silang ma-deploy, kahit man sa ilog yan o kaya sa dagat. Ito naman, kapag makikita nyo sila naman ay trained, no, sa civil disturbance management. Kailan sila na-deploy? Kapag may mga rally, sila ang expert, sila ang magaling kung paano nila i-manage kapag may mga unruly na mga unlawful assemblies, yung mga riot, ganon. So magagaling sila. So may mga different formations yan sila. Meron sila mga techniques para i-protect, no? Harangan sila, no? Para
ano nga, maging peaceful yung assembly. And isa din yun na purpose kung bakit minamanage yung crowd para to prevent na walang masaktan, walang masira na gamit, or wala man mamatay na involved doon. Yan. Okay? And then last, ito naman, ito ang aming suot din, no? Full, kung makikita nyo, full battle gear siya. Meron siyang headgear, meron siyang primary weapon, meron siyang secondary weapon, yung maliit na baril, pistol, may mga magazine siya, may medical kit siya, so kompleto siya sa gamit. And eto naman sila na di-deploy kapag eto naman kung makikita nyo, ito yung mga expert sa weapon. And expert din sila kapag sa pagre-responde kapag may mga hostage taking situation. So, and ang mga target nila usually i-respondehan nila yung mga high value individuals. Makikita nyo, sila yung mga special weapons and tactics team or yung mga mobile force company natin. Usually, kompleto yan sila sa gamit. Day and night, pwede silang mag-operate. Meron silang night vision goggles. Meron din silang bino. Expert din sila sa martial arts or self-defense techniques. No? Sila yung maraming training. So, capable sila na mag-operate land, sea, and air. Kaya, ano sila, trained sila. And ganun din kapag na sila din yung pinapadala kapag may gera. And trained din sila sa tactical combat casualty care. Sila din ang nagtitreat ng sarili nila kapag sila yung nasugatan o at saka mga kasama nila. So ito po, kung makikita nyo sila, nandyan sila, kasama din po natin yan, mga pulis po yan sila. Si Mamang Pulis tsaka si Aling Pulis. So mamaya, pwede tayong makapag-picture sa kanila.